Mapayapang araw, ako si Cono Salinas. Samahan niyo ako at pag-aralan natin ang mga tips and practices sa maunlad na hog racing business. Nung nakaraang talakayan, ating pinag-usapan ang mga tama o wastong pag-aalaga sa mga bagong panganak na biik. Ngayon naman, ating pag-uusapan ang iba pang proseso na dapat gawin sa kanila bago sila iwalay. Sa ikatlong araw ng biik, mas mainam na isagawa ang iba pang proseso para sa ating alagang biik. Bago simulan ang mga proseso, siguraduhin na mabigyan ng ating mga alagang biik ng antibiotics. Ganon din ang paglalagay ng iodine sa kanilang mga magiging sugat upang maiwasan ang kanilang pagkakasakit. Siguraduhin din malinis o sterilize na ang lahat ng mga gamit na gagamitin sa pagsasagawa ng mga prosesong kinakailangan ng ating mga biik. Una, ang pagpuputol ng kanilang ngipin. Ang mga biik ay may 8 matutulis na ngipin o needle teeth kung tawagin. Ito ay 4 sa itaas at 4 din sa ibaba. Ito ay dapat putulin gamit ang wire cutter o kaya naman nail clipper. Sa pagpuputol ng ngipin ng ating mga alagang biik, huwag masyadong lakihan ang parte na puputulin. Putulin lamang ito ng 3/4 o hanggang kalahati. Importante lang na matanggal ang dulong parte ng ngipin na matulis upang di makasakit o makasugat sa ibang biik kapag siya'y nangangagat. Ganon din kapag siya ay dumedel sa kanyang inahin. Ingatan din na hindi masugatan ang gilagid ng mga biik upang ito ay hindi dumugo at may infeksyon. Siguraduhin na malinis at makinis ang pagkakagupit ng kanilang mga ngipin. Importante din ay matanggal ang tinatawag na calcium teeth ng biik upang hindi magtuloy-tuloy ang paglaki nito. Ang pangalawa ay ang pagpuputol ng kanilang buntot. Pinuputol ang buntot ng biik upang maiwasan ang kanilang pagkakagatan. Agaw pansin kasi sa kanila ang buntot ng kanilang kapwa biik kapag ito ay mahaba at nagwawagayway. Dahil dito, nangyayari ang tinatawag na cannibalism o tail biting ng buntot ng kapwa nilang biik. Ang pagpuputol din ng buntot ng mga biik ay makakatulong upang mas malinis silang tingnan. Sa pagpuputol ng buntot ng biik, dapat ay mag-spray ng iodine upang hindi mapasukan ng anumang bakterya ang sugat na sanhi ng pagputol ng buntot. Kung ang biik ay gagawing fattener, putulan ng 3 to 4 inches ang kanyang buntot. Mas mahaba naman ang putol kapag ito ay gagawing inahin. Importante lamang ay may maiwang kaunti na sapat para matakpan ang kanilang ari o puwit nito. At ang pangatlo ay ang pagkakapon o castration sa ating mga alagang biik. Ang pagkakapon ay proseso na kung saan tinatanggal natin ang mga undesirable testicle sa mga biik na gagawin natin barako. Ang pagkakapon ay sinasagawa upang maiwasan ang hindi kaaya-ayang amoy sa karne o bortin kapag ito ay kinakatay. Ginagawa rin ito upang ang baboy ay hindi maging sexually active na siyang nagiging dahilan na maaga o di napapanahong pagkakasta ng mga barako. Sa pagkakapon, ingatan lamang ang gagawing sugat sa mga biik. Huwag itong lakihan upang hindi masyadong masakit para sa biik. Kung mas maliit ang sugat, mas mabilis itong gagaling o hihilom. Siguraduhin din na walang luslos sa ari ang biik upang hindi magkaroon ng infeksyon. Kapunin lamang ang malulusog na biik. Pagkatapos ng pagkakapon, maglagay ng antibiotics at iodine sa kanilang mga sugat para mapabilis lamang ang paggaling nito. Paalala, ang mga ito ay magdudulot ng sakit sa kanila dahil sa sugat na kanilang tatamuhin. Ganon din ang stress. Kaya naman, makakabuti na gawin lahat ng prosesong ito sa isang araw lamang. At dito nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Nawa ay minatutunan kayo na inyong magagamit para mapaunlad at kumita ng malaki sa hog racing business. At para maging updated sa mga bago nating tips, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell button. Muli, ako si Cono Salinas.